Araw-araw na hatid sundo ni Luisa ang anak nito sa paaralan. Isa sa kanilang ruta, ang kalsadang ito mula BGH pababa ng Camp 8. Pero pagdating dito, imbis na sa sidewalk, sa kalsada na sila naglalakad. Takot kasi siyang madulas sila ng kanyang anak. Oo, delikado. Nakakatakot. May ganyan naman, may lumot. Mas nakakadisgrasya din. Pero yung mga sasakyan nag-give way din naman. Pero delikado pa din. Parehong delikado. Ang tubig kasi mula sa kanal, tumatagas sa sidewalk. Pinipili na lamang ng ilan na makipagpatintero sa mga sasakyan kaysa dumaan sa sidewalk. Lagi raw kasi ditong basa at may mga lumot pa na maaaring maging dahilan ng mga aksidente. Tila may waterfalls kasi sa pader sa gilid ng sidewalk. May mga butas rin sa pader na may mga tubo kung saan may lumalabas na tubig. Kung titignan, tila nang gagaling ang mga tubig sa mga bahay sa taas ng kalsada. Ang sisi, madalas raw sa mga opisyal ng Barangay Camp 8. Pero yung tubig na pumupunta dyan is from sa kabilang barangay. Dito lang, baba kasi yung Camp 8, kaya doon sa Camp 8 lahat papunta yung tubig galing sa taas. Pero karamihan ng sisi sa amin. Sa amin pumupunta. Bagamat wala pa silang natatanggap na report ng aksidente sa naturang sidewalk, kanilang panawagan asikasuhin na ito ng DPWH. Dapat, di ba, DPWH is highway. Dapat silang mag-ayos dyan kasi yun naman talaga yung yung mas mano yung pundo ng DPWH kaysa barangay. Pag mag-antay na may ma-aksidente pa dyan sa daanan na yan. Sagot naman ng Baguio City District Engineering Office, meron yung mga improper disposal of wastewater, nagfo-flow diyan sa sidewalk natin, so may schedule na joint ocular inspection on September 29, 2023. 10 a.m. Para sa final solution of nung gumawa kami ng report, inano namin na yung barangay na gumawa sila ng i-monitor nila yung proper disposal ng wastewater nila doon sa yung mga residents doon. So i-inspect namin kung nag-comply at kung ano pa ang pwede namin gawin para ma-eliminate yung Although meron na kami na pag-usapan na solution. Dagdag niya, pagkatapos daw ng nakaschedule na meeting sa September 29 kasama ang Barangay BGH, ay magsisimula na silang bumili ng mga materyales para makapagdagdag pa sila ng tubo upang hindi na sa sidewalk dumiretso ang tubig. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.